ang pagtugi sa assassin ni US President Abraham Lincoln. Misteryoso at makasaysayan ng Amerika, lalo na pagdating sa mga kwentong krimen. Isa sa mga tumatak sa kasaysayan ay ang krimen na patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayon. Ang pagpatay kay Abraham Lincoln. Si John Wilkes Booth, ang taong bumaril at pumatay sa ika-16 na presidente ng Amerika, ay naging sentro ng isang napakalaking manhunt na tumagal ng ilang linggo. Pero paano nga ba siya natugis ng mga otoridad at anong mga misteryo ang naiwan sa kanyang kwento? Tara, pag-usapan natin ang isa sa pinakamatinding paghahanap ng hustisya sa kasaysayan. Gabi ng April 14, 1865, habang nagdiriwang ang United States sa pagtatapos ng Civil War, isang madilim na pangyayari ang bumulabog sa bansa. Si John Wilkes Booth, isang stage actor noon sa Amerika, ang maingat na nagplano ng isang krimen. Bandang 10:15 ng gabi, habang nanonood si Pangulong Abraham Lincoln ng palabas na Our American Cousin sa Ford's Theater sa Washington, D.C., tahimik na pumasok si Booth sa presidential box. Hinintay niya ang tamang pagkakataon at sa gitna ng halakhakan ng manunood, mabilis niyang binaril si Lincoln sa likod ng ulo nito gamit ang kanyang single-shot 44 caliber Derringer pistol. Nagulat ang mga tao sa teatro nang marinig ang putok at agad na naramdaman nilang may hindi magandang nangyari. Pagkatapos ng putok, tumalon si Booth mula sa box papunta sa entablado. Sa kanyang pagtalon, nasabit ang kanyang spurred boot sa bandila ng Estados Unidos na nakasabit sa harap ng box, kaya't bumagsak siya at nabali ang kanyang isang binti. Kahit nasaktan, tumayo si Booth at sumigaw ng Sic Semper Tyrannis, o ang ibig sabihin, thus always to tyrants, habang iwinawagayway ang kanyang dalang patalim. Agad na tumakbo si Booth patungo sa likod ng teatro kung saan naghihintay ang kanyang kabayo. Sumakay siya at mabilis na tumakas. Lumusot sa mga kalye ng Washington patungo sa Maryland habang dinaramdam ang sakit ng kanyang baling binti. Porsigido si Booth na makatakas at makahanap ng mapagtataguan sa mga Confederate sympathizers sa Timog. Pero bakit nga ba ginawa iyon ni Booth sa presidente? Ganito, si John Wilkes Booth ay isang sikat na aktor, pero higit pa roon, siya ay matinding supporter ng Confederacy at naniniwala na dapat manatili ang slavery sa United States. Galit siya kay Abraham Lincoln dahil sa tatlong dahilan na to. Una, tingin ni Booth na si Lincoln ang dahilan ng pagkatalo ng Confederacy sa Civil War. Pangalawa, tutol siya sa 13th Amendment, ang batas na nagbawal sa slavery. Para kay Booth, ang pagbawal sa slavery ay paglabag sa sistema ng lipunan na pinaniniwalaan niyang dapat na magpatuloy. Pangatlo, ang huling dahilan ay ang speech ni Lincoln noong April 11, 1865. Dito, narinig mismo ni Booth ang suporta ni Lincoln sa pagbibigay ng karapatang bumoto sa mga Black Americans, lalo na sa mga veterans na nagsilbi sa digmaan. Matapos ang speech na ito, sinabi ni Booth, "That is the last speech you will ever make." Noong 1864, balak dukutin ni Booth si Lincoln para i-trade sa mga sundalong dinukot ng Union. Bumuo siya ng grupo ng mga Confederate sympathizers para tulungan siya sa planong ito. At noong March 17, 1865, muntik nang magtagumpay ang kidnapping plot nang naghintay sila sa labas ng isang ospital kung saan dapat dadaan si Lincoln. Pero nagbago ang plano ni Lincoln kaya hindi natuloy ang pagdukot. Kaso nga lang, nakahanap pa rin siya ng paraan at tuluyan na niyang pinaslang sa loob ng teatro ang presidente. Si David Herold, na tumulong sa tangkang pagpatay kay Secretary of State William H. Seward sa ibang lugar, ay agad na nakipagkita kay Booth sa Maryland. Tumakas sila pareho mula sa mga otoridad at naghanap ng mga kakampi. Pagkalat din ng balita, agad na kumilos si Secretary of War Edwin Stanton. Ipinasara niya ang lahat ng daan palabas ng Washington at nagpadala ng mga mensahe sa buong bansa gamit ang telegraph. Nagtalaga siya ng mga tauhan para maghanap at mag-interrogate ng mga posibleng saksi at sospek. Pinasabog din niya ang alok na $100,000 na pabuya sa sinumang makakahuli kay Booth at sa kanyang mga kasamahan. Katumbas ito ng humigit kumulang $1.6 million o mahigit 90 million pesos sa halaga ng pera ngayon. Nakatulong kay Booth ang isang secret na network ng mga Confederate sympathizers. Ang unang pinuntahan nila ni Herold ay ang Surratt Tavern sa Surrattsville na ngayon ay Clinton, Maryland. Doon sila kumuha ng mga armas at supply
na dati nang inihanda para sa kanilang pagtakas. Bagamat hirap na hirap si Booth dahil sa basag na binti, patuloy silang naglakbay hanggang sa makarating sila sa bahay ni Dr. Samuel Mood sa Bryantown, Maryland noong April 15. Tinulungan ni Dr. Mood si Booth, ginamot ang kanyang baling binti at binigyan ng improvised na saklay. Hindi malinaw kung alam na ni Dr. Mood ang ginawa ni Booth noong oras na iyon. Pero isa lang ang sigurado, sa tulong na ito, mas napadali ang pagtakas ni Booth sa batas. Pagkatapos, nagtago sila sa isang kakahuyan sa likod ng bahay ni Samuel Cox, isang Confederate sympathizer. Binigyan sila ng makakain ni Cox, pati na rin ang pansamantalang matutuluyan. Ngunit alam ni Cox na hindi niya maaaring kupkupin ng matagal ang mga kilalang fugitive sa kanyang bahay nang hindi siya nagiging kahinahinala. Kaya't ipinatago niya sina Booth at Harold sa isang kalapit na kakahuyan. Tinutulungan sila ni Thomas Jones, tagapagtaguyod din ng konfederasyon, na araw-araw silang binibigyan ng balita mula sa mga dyaryo. Dito nalaman ni Booth ang isang katotohanan. Hindi kabayanihan ang turing ng mga Amerikano sa kanyang pagpatay kay Lincoln, kundi isang krimen, at kinaiinisan siya ng mga tao. Nasira ang kanyang paniniwalang siya ay magiging isang makasaysayang rebelde. Kaya dahil dito, unti-unti na rin siyang nakaramdam ng kaba at takot. April 24, nagpasya silang tumawid patungo sa Virginia, sa bayan ng Port Royal. Tinanggihan sila ng kanilang mga kakilala at itinuro sa isang sakahan 3 milya ang layo. Dito sila tinanggap ng pamilyang Garrett, mga simpleng magsasaka na walang kaalam-alam kung sino ang kanilang mga pinatuloy. Sa una, pinatuloy sila sa bahay, pero kinabukasan, pinalipat sila sa lumang tobacco barn. Pero dumating din ang araw na nalaman na ng mga sundalo kung nasaan sina Booth at Harold. Dahil sa impormasyon mula sa isang mangingisda at sa impormasyon na nakalap nila kay Willie Jett, isang Confederate soldier, isa sa tumulong sa mga fugitive. Noong una ay tumanggi si Jett na magsalita, ngunit nang binalaan siya ng mga sundalo na should suffer kung hindi niya sasabihin ang kinaroroonan ng mga fugitive. Inamin din ni Jett kung nasaan sina Booth at Harold. Kaya habang natutulog sina Booth at Harold sa tobacco barn, madaling araw ng April 26, paparating na ang mga sundalo. Napalibutan ng mga sundalong Union ang lugar. Ang ingay ng mga aso at ang tunog ng mga kabayo ang gumising kay Booth. Agad niyang ginising si Harold nang mapagtanto na nasa labas na ang mga sundalo. Nagmadali sila ng kilos at sinubukang tumakas. Pero huli na dahil nakalak na ang pintuan ng barn. Halos hindi makahinga si Booth habang naririnig ang mga yabag ng mga sundalo na papalapit. Sa pamamagitan ng mga bitak sa dingding ng barn, nakita ni Sergeant Boston Corbett si Booth na may hawak na baril sa loob. Ang mga sundalo, kasama si Corbett, ay nakapalibot sa barn habang nagaganap ang tensyonadong sitwasyon. Inutusan silang sumuko. Si Baker, na itinalaga bilang tagapagsalita ng grupo, ay sumigaw ng ultimatum na sumuko kung hindi susunugin nila ang barn. Si Harold ang unang sumagot at sinabing handa na siyang sumuko. Pero si Booth ay sumigaw ng 3 tanong. Who are you? What do you want? Whom do you want? Pagkatapos, sinabi niya, I will not be taken alive. Lumabas at sumuko na si Harold, pero si Booth nagmatigas. Kaya naman sina Conger at Baker nagdesisyon na sunugin ang barn. Pinapunta nila ang mga anak ni Garrett para maglagay ng panggatong sa paligid ng barn. Habang naglalagay si Garrett ng panggatong sa paligid ng kamalig, narinig siya ni Booth. Binalaan siya ni Booth na may mangyayaring masama kung hindi siya titigil. Natakot si Garrett, kaya tumigil siya sa paglalagay ng panggatong at mabilis na umalis. Sa huli, si Detective Everton Conger ang nagsimula ng sunog. Sinindihan niya ang mga tuyong damo at isinuksok sa mga butas ng dingding ng kamalig. Ginawa niya ito para pilitin si Booth na lumabas. Lumalaki na ang apoy, pero patuloy pa rin na nagmamatigas si Booth. Tumanggi siyang sumuko at nagbanta na gagamitin niya ang kanyang mga armas para labanan ng mga sundalo. Ilang sandali pa, isang putok ang umalingaw-ngaw. Si Sergeant Boston Corbett ang nagpaputok ng baril sa isang malaking bitak sa dingding ng kamalig. Isang bala ang tumama sa leeg ni Booth. Pagkatapos ng putok, sumigaw si Booth sa sakit at bumagsak sa sahig. Sinabi ni Corbett na hindi niya intensyon na patayin si Booth, kundi sugatan lamang siya para hindi na makagalaw. Ayon sa kanya, maaaring gumalaw si Booth nang siya ay nagpaputok. Sinabi ni Corbett na naniniwala siyang gagamitin ni Booth ang kanyang mga armas
laban sa mga sundalo, kaya kumilos siya para protektahan ang kanyang mga kasamahan. Kinuha at binitbit si Booth palabas sa nasusunog na barn at nilagay malapit sa isang puno ng locust. Sa loob ng humigit kumulang 2 hanggang 3 oras, naghingalo si Booth. Ang kanyang huling mga salita ay, "Useless, useless." Pagkatapos nito ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Ang manhunt para kay Booth ay natapos, ngunit ang epekto ng kanyang ginawa ay patuloy na naramdaman sa buong Amerika. Namatay siya nang hindi na ipagtanggol ang kanyang sarili at kasama nito ang pagguho ng kanyang pangarap na maging bayani. Samantala, ang yumaong si Pangulong Abraham Lincoln ay inihatid pauwi sa Illinois at sa bawat hintuan ng tren, libo-libong tao ang nagtipon upang magbigay pugay. Tahimik na nagdadalamhati para sa kanilang pinuno. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan na nagbago sa hinaharap ng bansa at nagpaalala ng bigat ng mga desisyon sa panahon ng krisis. Isa sa mga aral na dapat nating matutunan mula rito ay huwag magpadalos-dalos sa mga bagay na gagawin para ang mga pangyayari sa buhay mo ay hindi maging useless. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.